mga kotsero na ano 'to, naabutan ko 'tong, issue, kasangkot na naman si PBBM. Ano na naman ang issue kay PBBM? Oo, ito yung sinabi sa balita. Pinagtatanggol si PBBM dahil mukhang sa kanya ngayon sinisisi yung utang ng bansa. What the heck? What the heck? Bakit? Anyari? Ano ba? Natulog lang ako, sa kanya nabalik bigla yung problema ng utang ng bansa. What the fuck? Sorry lang. Pero, mapapagano ka na lang, mapapag-WTF ka na lang. Ano nangyari? At syempre, bilang si Poverty Alleviation Secretary, Larry Gadon, syempre, dahil supporter siya ni PBBM, at alam niya yung nagaganap tungkol sa kahirapan sa bansa, nagkomento siya tungkol dyan. Oo, nagkomento siya tungkol dyan. Kasi ang sabi, Gadon made the remarks following the release of data from the Bureau of Treasury which showed that the national government has already paid around 1.28 trillion in debt in the first 6 months of this year under President Ferdinand Marcos Jr. So mukhang related to. Mukhang related to dun sa, baka may mga nagkomento ng mga DDS, baka may mga komento tungkol sa nilabas na impormasyon ng Bureau of Treasury. At nagkomento na naman yung mga DDS. Sasabihin, ang laki-laki ng utang ng Pilipinas! Ang laki-laki naman ang utang ng Pilipinas! Grabe naman yan! Di ba? Pwede kasing ganun eh. Sabi ko nga sa inyo, mga kotsero, kapag ikaw ay Duterte supporter, kapag ikaw ay DDS, diehard Duterte supporter, isa po sa mga bagay na iyong isinusuko sa iyong pagsuporta at pagmamahal kay Digong ay common sense, logic, at moral. Oo. Yan nga yung mga isinusuko mo kapag ikaw tawag dito, kapag ikaw supporter ni Digonggong. Ayan, so kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances papunta po sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app. Gumawa po kayo ng account, ilagay nyo po yung account details nyo dyan sa app na yan. At makapagpadala na po kayo sa GCash sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayo promo code na Coach Jared, ay makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Kaya ngayon, naglabas ng komento itong si Attorney Larry Gadon. Tatanggol niya si BBBM tungkol dyan. Ito yung video nung kanyang sinabi. The Marcos administration has paid a total of 1.28 trillion pesos for our national debt for the first 6 months of 2024, which is 35% higher than what we have paid in 2023 over the same period, which means that the Marcos administration is taking a great stride in lessening our debt burdens. Now, history would tell us that our debt for 89 years is spanning 14 presidents from Manuel Quezon to Noynoy Aquino. Our national debt was only 6.6 trillion. Now, for the 6 months term only of President Duterte or former President Duterte, he borrowed 7.2 trillion, which is higher than all the presidents combined and all 89 years combined. Grabe, Now, okay lang sana yan, no? Kung talagang napunta sa tama yung pera. I'm not saying na may ninakaw si President Duterte. All I'm saying is that hindi tama yung paggamit. Ang bait naman ni Papa Sec doon. Oo, ang bait naman ni Papa Sec doon. Sabi niya, hindi rin sinasabi may ninakaw si Digonggong. Okay. Papa Sec, medyo masyado ako mabait dyan. Oo,
Kanina natin. Gamit ng pera. We are hounded by the issues on pharmacy and the overpriced medicines used during the pandemic, like the remdesivir and the vaccines. And we are hounded also by the issue on why the budget of the DOH, worth 57 billion, was transferred to the BBM procurement, which is totally baliktad, because it should be the BBM giving budget to the departments. But this time, baliktad, no? And okay lang rin sana yan dahil pandemic daw, merong mga ayuda-ayuda. Oo, tama yan, okay lang. Oo. Pero paano naman yung issues sa family? Ano pa mga hindi na-discover ng ating mga senators at mga congressmen? And how about the 51 billion pesos allocated for Davao to Congressman Paulo Duterte? And that was supposed to be for flood control projects, pero anong nangyari? No? And anong nangyari doon sa budget na ginamit para doon sa 5,500 supposed to be finished projects during the time of President Duterte? Ay, doon medyo kulang yung numero ni Papa Sec, sa around 11,500 yata. Baka nalito lang siya doon sa numero. Kasi yung 5,500 yan ay kay PBBM. Yung claim ng flood control projects ni Digonggong ay 11,500 something or 11,400 something. And it was even reported, President BBM was even duped into reporting in the State of the Nation address that for our revenues for La Nina, he reported that 5,500 flood control projects were finished. Actually, it emanated from the Duterte administration. Now, we are hounded by these issues, no? Kaya ako talaga nagtataka din dyan sa budget na yan. Pero all I know is that masyadong malaki ang budget na nagamit, ang nahiram o nautang ng Duterte administration. Yan ang dapat nating tandaan. Totoo naman, masyadong malaki. Masyadong malaki yung inutang ng Digonggong, mga kotsero. Napakalaki ng inutang kasi nila. Ay, 11,300. Ayan yan. Siguro nalito lang si Papa Secga doon sa numero. Oo. Yung 5,500 actually is considered under the Marcos administration. Tapos yung iba, meron 11,300 previously during the Duterte administration flood control projects na natapos daw. Oo. So mga kotsero, eto ngayon, agree ako dun sa sinabi ni Papa Sec. Yung lumubo nating utang ay, mga kotsero, yan po ay dahil kay Digonggong. And let me challenge our minds further. Na hindi lang po inutang but also misused and mismanaged yung 6.7 trillion na yan. Actually, yung mga nagkasabi na, hindi, si Bongbong merong 1 trillion something. Oo. Actually, mga kotsero, kung tutuusin, karamihan po nun ay, although meron siya inutang na 1 trillion something. Pero nabayaran na yun eh. Meron pa rin syempre mga interest, merong mga syempre kapag nangutang ka sa ADB at sa World Bank, the currency is in dollars, so pag bumagsak ang peso, tataas din ang rate mo. Bumagsak ang piso eh. Ganun talaga. So mga kotsero, eto ang naganap. Kasi the common excuse na sinasabi ng mga DDS pagdating sa utang ng bansa na iniwan ni Digonggong ay nag-pandemic. Pandemic daw kasi. Oo. Alam nyo, may problema ho dyan sa pandemic. May problema ho dyan sa excuse nilang pandemic. Alam nyo ho kung ano yung problema? Wala pa hong 1 trillion ang ginastos nila para sa pandemic.
Wala pa hong 1 trillion pesos ang ginastos nila para sa pandemic. Gamit po, yan pong numero na yan ay galing mismo sa Department of Budget and Management. So, nasaan napunta yung 5 trillion? Nasaan yung 5 trillion ng 6.8? As of September 30, 2021, a total of 690 billion pesos has been released by DBM to continuously support the COVID-19 response from 2019 to 2021. Kasi tinan nyo Bayanihan to Act as One nakapaglabas ng 369 billion from the 387 billion na may na-allotment. Tapos, outside of Bayanihan, may 88.21 billion, 81.75 billion, 23.38 billion at 42.84 billion respectively. Ang total niyan, mga Kojero, for COVID-19 response, simula 2020 hanggang 2021, 690 billion lang. Nasaan yung 5 trillion? So, ibig sabihin, mga Kojero, yung excuse o yung palusot tungkol sa COVID-19 response, palyado. Bakit? Wala pang 1 trillion Almost 1 trillion. Wala pang 1 billion yung pandemic response. So, ano nangyari doon sa 5 trillion? O may nag-comment kanina, DPWH daw, construction, etc., etc. How much is it? Karamihan doon, loans from other countries. Loans from China, loans from ADB, World Bank. The fact of the matter is, mga Kojero, umutang si Digonggong ng more or less 6.8 trillion. Less than 1 trillion ang ginastos sa pandemic response. Less than 1 trillion. So, nasaan yung 5? 5 point something kasi 690 billion lang to So, nasaan yung 5.3 billion or 5 trillion na lang para madaling banggitin. O sabihin natin 1 trillion to 2 trillion ang ginastos para sa sa DOTR. By the way, mga Kojero, ang national budget natin, alam nyo, hindi lumalampas ng 5 trillion. Yung ating national budget for 2021 ay inutang din natin. Sabihin natin yung inutang yung national budget for 2021. So, Duterte pa rin palang utang yun. Sabihin natin nasa 4 trillion, magkano ba yung national budget ng 2021? Wait, tingnan natin. Ang national budget natin for 2021 was at 4.56 trillion. So sabihin natin na meron kang national budget, meron kang less than 1 trillion for for pandemic response. So meron kang 5.3 tapos may 4 trillion ka for a national budget, sabihin natin. So may 1 trillion ka pang sobra. O yun ngayon ang nasaan. Nasaan yung sobrang 1 trillion? Ano nangyari doon? Inutang din yun. So parang tayo mga Pilipino, pag pinag-usapan natin yung budget, at itong utang na to, we have to think on that terms. Diba? Umutang si Digong ng 6.8 trillion. Tapos, sa 6.8 trillion na yan, o 600 billion ay para sa pandemic response, 4 trillion ay nasa national budget. Let's say ganun siya mag-isip before, inilagay sa national budget. So, meron ka pang, ilan? 1.2? 1.2 trillion na kailangan bayaran. Na kailangan i-account. Yun ang problema kung nasaan yun. Hindi natin alam kung saan dinala. Oo. Basta ang alam lang natin, may mga overpriced projects. At mayroong kaso ng isang Duterte na nakareceive ng 51 billion. Oo, may ganyan. Oo, di ba? Grabe, di ba?
Merong ganong klaseng kwento. At merong kwento na merong mga nag-profit sa pandemic. Sa Pharmally Scandal. Alam naman natin na ang Pharmally Scandal ay isa sa mga pinakamatinding skandalo, na nangyari sa Pilipinas. Imagine mga kotsero, panahon ng pandemya, dami-dami namamatay, dami-dami nahihirapan, naisip mo pang kumita. Grabe naman kayo mga Duterte. Nakakadiri kayo. Ngayon, sino nagbabayad nung utang na yan? PBBM. Debt under Marcos is high as government also paying pandemic loans. Ang sabi. Sinisisi nyo kay PBBM yung utang. Pero, hindi naman nila ina-account kung kanino napunta yung utang. Hindi nila ina-account kung paano nila binayaran ang utang. Wala na nga silang responsibilidad magbayad naninisi pa sila kung kanino yung utang. Titigas na mukha, di ba? So mga kotsero, yun lang. Saan ka ngayon pupulutin? Huwag nating isisi kay PBBM yung mga ganyan-ganyan ganap. Huwag nating isihin yan kay PBBM. Ang sisihin po natin, mga kotsero, ay kung sino yung mukong na umutang. Tapos, yung mukong na umutang na yan, wala naman palang plano magbayad. Gagawin lang na, nangutang lang siya, tapos ibang tao ang pagbabayarin niya, ibang tao mong problema. Di ba ang Coops? Sobrang nakaka-turn off si Digonggong, mga kotsero, dahil dyan. Dumoble ang utang ng Pilipinas. Tapos, nangutang, and then, wala rin pala siyang planong bayaran. Tapos ngayon, naninira pa. Sinisirahan pa yung administrasyon, sinasabi hindi nakakapagbayad. Ang credit rating natin sa Japan ngayon is A. Diba? Ay, by the way, ito pala, may pasabog. Bago, fresh na fresh. Fresh na fresh, oo. Merong ang Supreme Court naglabas ng statement pala. Oo. Fresh na fresh to, guys. Pang shorts lang to. Kasi hindi ko masyadong tututukan. Pero naglabas ang ng statement ang Supreme Court laban kay Harry Roque. At sa iba pang nagkakalat ng fake news. Grabe, nakakahiya ka na masyado, Attorney Harry Roque. Konti na lang, this bar is waving. This barman is waving. Violation. Parang nakakita na ako ng violation ng CPRA dito Parang nakakita na ako ng tawag dito, ng disbarment. Pwede nyo bang i-moto proprio to, Supreme Court? Moto proprio disbarment. Kasi ito yung pinost kanina ni Harry Roque. Supreme Court now requires annual drug tests for judges. Dapat all, including BBM, Sara, and all members of Congress, #lead by example. So parang sinasalsal nila yung issue yung kay pangalan nito, yung kay Pulong kahapon. Ang in-highlight na kasi, itong parte na to. The annual physical examination of all officials, employees, and others who are enrolled shall be done as an outpatient service at an accredited hospital and clinic. Sabi, drug testing of judges, officials, and employees shall be included as part of the annual physical examination on a random basis. Oo. Ang sinabi kasi niya, requires annual drug tests. Required Ibig sabihin, mandatory. Required Requires at the annual drug test for judges. Requires, sa Tagalog, dapat. Karapat, dapat. Or kailangan pala, no? Kailangan mong gawin kapag required. Dapat mong gawin yan. Mandatory, hindi pwedeng palampasin. Yung kasi yung sinasabi nila. So, naglabas ang Supreme Court ng statement. Ang sabi ng Supreme Court,
Supreme Court PH yan, no? Verified account yan, Supreme Court. Mamaya ka natin. Not true. The Supreme Court Office of the Court Administrator did not order mandatory drug testing for judges and employees of the judiciary. Ayan, no, nakasulat. Sabi, under item 5F of the Judiciary Healthcare Plan on annual physical examination, drug testing of judges, officials, and employees are included on a random basis. Random pala. Nakakaya ka, Roque. Nakakaya ka talaga, Roque. Nakakaya ka. Ko. Pahiya siya, oh. Kasi requires Now requires annual drug testing for judges. Nailine pa niya. Kitang-kita nga dyan, oh, random. Nakakita ka na ng drug testing, na-excite ka naman agad. Kitang-kita mo. Random basis. Hindi mo nabasa yan? Naka-underline pa nga, oh. Grabe, wala talaga kayong pinipili na ngayon, oh. Kahit Supreme Court, gagawa nyo ng fake news. Grabe, ibang level yung ano. Ibang level ang mga ano ngayon, Duterte Palahura supporters. Iba talaga. Fake news talaga everyday. Kanina may gumamit pa nung post ko, ang sabi, 7 plus 7 percentage points daw ang dumagdag sa dissatisfied kay Bongbong Marcos. Hindi naman yun yung sinabi ko. Ganun. Walang pinipili lang talaga. Wala na silang pinipili para gawa ng fake news. Ganun na sila ka-desperado, guys. Imagine. Alam niyo mga kotsero, ulitin ko lang, yung sa sinasabi ni Pulong, it's unconstitutional on so many levels. Kasi nga, tulad ng binanggit ko kagabi, the Constitution already provides the mechanism by which elected officials can be removed from office. Diba? Even dun sa elections, the Constitution already provides the requirements needed for elections, for candidates for elections. Hindi mo pwedeng dagdagan or hindi mo pwedeng bawasan without changing the Constitution. Wala ho bang motto proprio dito? Action ng ating Supreme Court. Supreme Court yan, oh. Verified account na Supreme Court yan. Supreme Court PH. Konti nga ng followers, yung 122,000. Meaning, konti lang talaga interesado sa korte. so mga kotsero, ganyan sila kalala ngayon, guys. Actually, hindi naman to parte ng content ko for today. Pero, gusto ko lang i-highlight na ganyan kalala ngayon ng mga DDS. Ganyan sila kalala. Wala silang patawad, guys. Oo. Wala silang patawad. At ayun mga kotsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe sa